painful congestion. Sa unang hirit, isang totoo ang unang hirit. Saya-saya sa unang hirit. Nagbabalik ang unang hirit. Narito na mga balitang dapat niyong malaman sa ating top hirit. Patuloy po na binabantayan ng Pag-asa ang isang active low-pressure area na nasa silangan ng Mindanao at may malaking posibilidad na maging ganap na bagyo. Sa pinakauling weather forecast ng Pag-asa, ulitong namataan sa layong 400 kilometros silangan ng Mindanao. Ito ang magdadala ng malawakang pag-uulan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya pinag-iingat ang mga residente doon na maging alerto sa mga posibleng landslide at flash flood. Magiging kalat-kalat din po ang pag-ulan sa bahagi ng Southern Luzon. Kung hindi raw magbabago ang pakanluran nitong direksyon, inaasahang magla-landfall ito sa silangang bahagi ng Mindanao sa susunod na 48 oras. Kaya para po sa pinakuling update ng Pag-asa sa magiging lagay ng panahon ngayong araw, makapanayam natin ngayon si Hener Kitlong, ang weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Hener. Good morning, Rhea. Itong LPA natin na binabantayan sa silangan ng Mindanao, gaano kalaki ang posibilidad na maging bagyo, Hener? Well, so far sa ngayon, Rhea, lahat ng model na ginagamit natin, wala pang nag-indicate na ito ay maging isang bagyo. Kung baga, sa susunod na 24 oras, wala pa tayo, hindi pa natin inaasahan na ito ay magiging isang bagyo. Pero gaano kalakas siya? Well, since ito po ay LPA pa lang po ito, hindi po ito umaabot dun sa criteria. No? Ang masasabi lang po natin dito, makapal po yung ulap, magbibigay lamang po ito ng mga pag-ulan. Okay. Ano-ano yung mga particular areas in Mindanao na talagang tatamaan nito, if ever? O yung apektado, kumbaga? Well, so far sa ngayon, na nakikita natin dito sa satellite image, kadalasan ng mga ulan na mararanasan dyan ay lalo na ang silangang bahagi ng Mindanao. Ganun din ang silangang bahagi ng Kabisayan. Kumbaga, masyado pong malaki yung kaulapan niya at buong Mindanao at saka buong Visayas po ay maulap na po yan. Pero mukhang malaki siya, Hener, hindi ba umiipon ng lakas yan pag nasa dagat? Sa dagat posibilidad po, na maging bagyo, malaki? Sa ngayon, ma'am, medyo maliit po yung chance kasi Alright. mayroon pa naman pong amihan. Ang nakikita lang po natin dyan, baka within 48 hours, baka sakali magbago. Pero as of now, within 24 hours, maliit pa ho yung chance na maging bagyo. Sana, wag nang matuloy. Para naman dito sa mga taga Metro Manila, Hener, mukhang tumigil na nga yung mga pag-uulan. Nagkaroon ng magandang Valentine's, pero malamig ang panahon, ha? Tatagal ba itong magandang weather natin hanggang weekend? Kung hindi magbabago yung pinapakita nitong LPA na ito, kasi nakikita natin yung pong advancing clouds o yung outer clouds ng kaulapan nito, umaabot na po ito sa Bicol region. Kung magtutuloy-tuloy po yan, baka mamayang hapon o kaya mamayang gabi, aabot na po yung kaulapan. So may mga pag-ulan na po tayong mararanasan. Alright, mga kapuso, maging handa lang tayo sa mga pananggalang natin sa ulan. Hener Kitlong, maraming salamat. Magandang umaga dyan sa Pag-asa. Samantala, dahil sa walang tigil na pag-ulan, gumuho ang bakod ng isang pribadong lote sa Davao City. 4 na bahay ang nadaganan sa pagguho. Sa isa sa mga bahay, naipit ang 2 batang kinilala lamang sa pangalang Jeffrey at Love. Kaya naman maingat ang isinagawa-rescue operation at dahan-dahan tinanggal ang ilang gumuhong bahagi ng bakod at bahay. Umabot ng halos 3 oras bago tuluyang nailigtas ang 2. Matagal na raw inireklamo ng mga residente ang bakod na itinayo raw mismo sa isang creek. Samantala, binahari ng Phase 3 ng itinayong 10th City Relocation Site para sa mga sinalanta ng Bagyong Sendong sa Cagayan de Oro City. Ayon sa ilang residente, mababaw daw ang kanal doon kaya binaha ang sitio Kalaanan. Naipon din daw ang tubig sa lugar dahil hindi na nito kayang sipsipin ng lupa. Umabot sa hanggang tuhod ang baha kaya nagsialisan muna ang ilang pamilya. Ito raw ay 2 beses na binaha ang 10th City kung saan may 200 pamilya ang nakatira. Nagkaroon naman po ng pagguho ng lupa o landslide sa sitio Akalaha, Barangay Balaas, Jimalalud, Negros Oriental, kung saan pinaghahanap pa rin po ang 2 natabunan. Bukod dito, ilang pagguho rin ang naganap sa ibang lugar sa probinsya matapos po ang malakas na ulan. Sa Himampangon Coastal Highway sa Manhuyon, isang rock slide naman ang bahagyang bumara sa kalsada. Ilang pagbagsak ng lupa, bato at puno po ng saging ang nangyari sa bayan ng Bindoy. Samantala, 2 sundalo naman po mula sa 32nd Recon Division ang nagpamalas ng katapatan nang ibalik nila sa may-ari ang nahukay nilang
70,000 piso sa landslide area sa La Libertad. Ang galing talaga ng mga sundalo natin. Ayan, kahit maghihirap din. Bata pa niya. Kaya talagang pagnanais na makalamang sa kapwa. Bata pa siya yung sundalo. Mabuhay ka. Saludo kami sa'yo. Correct. Balita Dumami pa naman. lahim. Oo, talaga. Balita naman mula sa Palawan, 200 buhal ang buhaya ang nahuli sa bayan ng Bataraza. Ang unang buhaya may habang 15 at kalahating talampakan o katumbas ng halos 3 tao. Posible raw yung umabot sa 16 na talampakan ang haba nito kung hindi natapyas ang buntot. At dahil sa laki at bigat ng buhaya, 8 tao ang kinailangan magtulong-tulong para isakay ito sa truck. Ang ikalawang buhaya naman umabot sa 11 talampakan ng haba at nahuli sa Sayab River sa Barangay Tagnato kahapon ng madaling araw. Ayon naman sa kapitan ng Barangay Rio Tuba sa Bataraza, pinilit ng mga residenteng hulihin ang buhaya matapos may atakihin itong residente sa lugar. Oo nga, I'm trying to look for a different word for that. Hinala ng mga taga-sitio Sayab nasisirang natural habitat ang dahilan ng pag-atake ng mga buhaya. Kaya naman ang 2 nahuling ito dadalhin sa crocodile farm upang maalagaan. I wonder, no, kung ano yung nararamdaman din ng buhaya. Siguro natatakot din naman sila. yes. Katakot-takot din sila. Oo. Diba? Yes. Kasi sabi na, dekada na kami nandito tapos, di ba? Build around our habitat nila yung sinisira. Pag yung habitat nila yung sinisira, di ba? Sabi nga ganyan. Siyempre nawawalan sila ng pagkain. Parang tao lang naman yun di ba? Pag iniipit mo ang tao, magagalit. Parang tao lang din ang distrito niyan. Pero grabe, nakikita mo naman yun sa Bataraza, yung mga bahay na parang stilts nakayo din sa body of water Sila yung talaga. nag-encroach doon sa habitat ng mga crocodile. Pero sila kailangan lumayas. Talaga, kung delikado na rin para sa kanila, di ba? Dapat siguro umanap sila ng mas safe na lugar din. Mga Kasi sa kanila residents. doon sila talaga nakatira, yung mga buhaya, di ba? Naku, yung malapit nga sa landslide, hindi lumilipat. Oo, yun na nga. Kaya doon nilang hulihin. Ang gagaling manghuli ng buhay. Landslide o kainin ka ng buhay. Pero maraming lili. Ewan ko, hindi ko alam pipiliin ko yata. Maraming pagkain siguro dyan kasi nabubuhay yung mga buhaya. Oo, tsaka malaki pa. Malaki, tataba. Oo. Samantala, pasadahan naman natin ang mga maksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Reports. Ronda Report tayo mula sa Maynila. Isang lalaki ang natagpo ang patay sa isang park sa Binondo. May tama ng saksak sa katawan ang biktima ng matagpuan. Yan ang Ronda Report ni Maria Bulaklak Osente. Maria? Yes, Rhea, magandang umaga. Isang lalaki nga natagpo ang patay sa isa sa mga konkretong upuan sa Paraiso Park sa Delpan, Binondo, Maynila, pasado alas 3 ng madaling araw. May mga tama ng saksak sa katawan ng biktima. Nakabaon pa nga ang 2 kutsilyong ginamit sa pananaksak sa katawan ng biktima. Kinilala ito na si Regan Panonggalinga. Ayon sa bayaw nito na si Mario Macalya, nagkainuman pa umula sila ng biktima. Pero ayon na rin sa kaibigan ng biktima na si Joven Padilla, dahil na rin sa kalasingan ng kanyang kaibigan, ay nanggulo umano ito sa isang lugawan dahilan upang makatalo nito ang may-ari at ireklamo ito sa barangay. Pero di naman matiyak ni Padilla kung may direktang kinalaman ng naturang insidente sa pagkakapaslang sa biktima. Ito muna ang unang balita sa Maynila. Balik muna sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Maria Bulaklak Osente. Imbes na pagmamahal, kamatayan po ang inabot ng isang lalaki matapos pagbabarilin habang nakasakay sa jeep sa Quezon City kagabi, Valentine's Day. May hawak-hawak pa itong bulaklak nang makitang nakabulagta ng mga pulis. Yan ang Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar. Yes, Rhea, hindi na umabot sa kanyang Valentina ang isang lalaki matapos ang pagbabalin hanggang sa mamatay sa jeep na sinasakyan sa may barangay North Fairview sa Quezon City bago matapos ang araw ng mapuso pasado alas 11 ng gabi. Ayon sa driver ng jeep, sa Philcoa daw sumakay ang biktima at magpapababa sana sa may bagong silang kung hindi napaslang sa mga hawak nitong bulaklak. Suspecha nila papunta na sana ito sa kanyang Valentina. Kwento ng driver ng jeep, nagulat na naman daw sila nang biglang sumampa sa kanyang estribo ang mga suspect. Sabay pinagbabaril ang biktima. Nang matiyak na tumba na ang biktima, dali-dali mo sumibat ang mga suspect, lula ng tag-isang motorsiklo. 7 tama ng bala sa iba't ibang parte ng katawan ang tinamo ng biktima. Wala nang natagpuan namang bagay na maaaring tumukoy sa kanyang pagkakakilanlan, maliban na lamang sa ilang tato sa kanyang katawan. Sa kung anong dahilan ng pagbastang, blanco pa rin ng mga otoridad. Bagamat natitiyak umano nila na kung sino man may gawa nito, pihad kung matindi umano ang